Alauna na, dahil ako silusa. Sabi ko sa kanya, saan ka galing? Umiyak ako sa Panginoon. Ang tao pala ay isang makasalan. May kapatawaran pala ang mga kasalanan. Ako si Florinia Ortiz, taga Ranao-Ranao, Ligao City. Ito kwento ko kung paano ako naging Kristiyano. Noong ako hindi pa Kristiyano, makadiyos ako. Lagi ako nananalangin. Nagbabasa ako ng mga babasahin. Nagsisimba ako pag araw ng linggo. Hindi ko kinakaligtaan yan. Pero pag uwi ko sa bahay, wala akong kapayapaan sa puso ko. Madali akong magalit. Tapos magagalit kaagad ako. Doon ang ugali ko. Pero para simba ako, sinasabi ko, makapanalangin ako, makadiyos ako, nananalangin ako lagi ng 3 Ama niya mo, 3 kagurang ng Maria, pero wala pa rin ang kapayapaan sa puso ko. Nung ako na punta ng Pampanga, doon na kami tumira. May dumaan na mga mananampalataya daw sila. Patapos sabi nila, dahil nananahi ako, sa gilid lang ng daan ang tinitirahan namin. Pagkatapos, sabi nila, pwede anyang pumasok sa bahay nila, pwede anyang tumuloy. Ako, friendly ako sa mga tao. Tapos, sabi ko, tuloy kayo. Pero nandoon ako sa ibabaw ng lakina, hindi ako umaalis. Nakikipagkwentuhan ako. Pinamerienda ko sila, in-entertain ko sila ng gusto, sabi ko gano'n. Tapos, in-interview ako nila. Sabi sa akin, naniniwala ka ba anyang ang tao ay lahat makasalanan? Sabi ko, opo, lahat ng tao makasalanan. Sabi niya sa akin, nung interview sa akin, naniniwala ka ba niya na lahat ng tao makasalanan at may kapatawaran ba ang kasalanan? Sabi ko, ako nananalangin ako. Nagbibigay ako sa kapwa, mapagbigay ka ako, maipag-entertain ako sa kapwa. Yun ang sinabi ko. Tapos, sabi ko hanggang doon ako, basta ako gumagawa ako ng mabuti sa aking kapwa. Tinanong ako, may kapayapaan ka ba sa puso mo? Sabi ko, yun lang, wala akong kapayapaan dahil ako pa kahit ako pala simba. Pero, wala akong kapayapaan sa puso ko. Pag alis na ng simbahan, ganun pa rin ang buhay ko. Mainitin ang ulo ko. Napakasilosa ko. Yun ang ugali ko. Tapos, nung tinanong na ako, makadiyos ka ba? Opo, makadiyos ako. Sabi kong gano'n. Sabi nila, kung mamatay ka anya, saan ka pupunta? Yun ka ako ay hindi ko pa alam. Yun ang sinabi ko. Tapos pinaliwanag nila sa akin, naniniwala ka ba anya, ikaw ay isang makasalanan? Opo, maniniwala ako. Ano anya, kung halimbawa mamatay ka ngayon, aram mo ba kung saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Yun ang sinagot ko. Gusto mo ba anyang malaman na kung mamatay ka, saan ka pupunta? Opo, sabi ko, naging interesado ako noon. Patapos, nung matagal-tagal na, sabi ko sa kanya, mag-order ako ng Bible. Sabi ko sa kanila. Nung umorder ako ng Bible, hanggang sa nagbasa ako, tapos ibinigay ko yung Bible sa asawa ko kasi nagtatrabaho siya, uwian lang siya ng lingguhan. Tapos, rinigaluhan ko yung asawa ko ng Bible. Tapos, wala nun, ang asawa ko ay nagbasa ng Bible, nagbasa siya ng mga pamphlets na dala-dala ng anak ko. Tapos, naging Kristiyano siya, na nakatulog na ako, nagpasok siya sa kulambo namin, sa tinutulugan namin. Alauna na, dahil ako silusa. Sabi ko sa kanya, saan ka galing? Nagsilos ako, akala ko saan na siya nang galing. Pero yung asawa ko, pinagsasabihan kong baka ako may bahay, nagagalit siya. Pero nung tinanong ko siya, hindi na siya nagalit. Yun pala, tinanggap na niya ang Panginoon, October 25, 1985. Naligtas ang asawa ko. Pagkatapos, wala pa akong pananampalataya noon. Nakita ko sa asawa ko na nakumbida siya buwan ng December. Patapos, sabi ko, may nagkumbida sa akin dito, pumunta ka daw doon. Pumunta daw tayo doon kasi may birthdayhan daw. Hindi na ako pumunta, asawa kong pinapunta ko doon. Yun pala, chapel sa Pampanga, sa Florida Blanca, Pampanga, sa Pabanla. Pagkatapos, nung October na yun, Kristiyano na pala ang asawa ko. Tapos, January, sumama na rin ako sa kanya magsimba. Nakita ko doon sa panambahan na iba ang turo nila kaysa sa Katoliko na nakagisnan ko. Doon ko na-realize na ang tao pala ay isang makasalan. May kapatawaran pala ang mga kasalanan. Noong February 1986, tinanggap ko ang Panginoon. Naliwanagan ako doon sa senior sa akin na ang lahat ay makasalanan at hindi makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos kung hindi tatanggapin ng Panginoon. Nung tinanggap ko ang Panginoon, isinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, ako ay isang makasalanan. Mapagbintang ako sa aking asawa.
makasalanan talaga, Panginoon. Umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, nakilala ko na ikaw namatay sa krus ang dahil sa kasalanan ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita sa puso ko bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Yun ang sinabi ko. Nung tinanggap ko ang Panginoon, para akong nabunutan ng tinik sa puso ko. Nung pag-uwi ko, araw-araw na, nagbabasa ako ng Bible. Pagkatapos, doon ko naunawaan ang lahat-lahat na tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko. Noon maligaya na ang pagsasama namin mag-asawa. At saka nung tinanggap ko na ang Panginoon, sabi ko, Panginoon, bakit nandito pa ang pagsisilos ko? Pagsisilos pa ako, Panginoon. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, bakit nandito pa ang pagsisilos ko? Hindi ko kaya, Panginoon, alisin ko na sa sarili ko, na sa sarili kong gawa, alisin ko yung pagsisilos ko. Pero Panginoon, ikaw ang linalapitan ko. Ikaw ang umalis ng aking pagsisilos, ang ugali kong ito. Para akong nabunutan ng tinik. Mula noon, hindi na ako nagsisilos sa asawa ko. Maligaya na ang pagsasama namin dahil puro na kami Kristiyano. Tinanggap ko ang Panginoon February 2, 1986. Doon ako nagkasigurado na ako'y hindi na pupunta sa impyerno. Yun ang aking karanasan bago ako naging Kristiyano.